morning. Amen. 20th year sa atong pag-journey kauban ang Ginoo mga kaigsunan, and the journey was not easy. Kapilat na nag-transfer, mga challenges sa kinabuhi, but praise the Lord, tungod sa naitabo sa split, diha naibawan kung asa gyud ang Ginoo nagkuyog. So nagpadayon ta mga kaigsunan og bye-bye sa ministry hantod ni abot ta kanong panahon na 2024. Nagsugod ang simbahan 2000. Nagsugod og 2000. Nag-start ang simbahan sa Babag year 2000. Nagsugod. Mao na ang atong birthday is plus 4 ta. 24 years old na ni nga simbahan, yet ang counting magod sa anniversary kung kanusa ka na-organize. So na-organize ta after 4 years, pagka 2004, na-organize ta. So pasabot ana, kita na, nanginabuhi, ato nang gi-experience ang pagka-local church. Wala na'y nanghilabot nato, wala'y dumala nato kundili si Kristo ra gyud. Amen. So more years to come sa atong kinabuhi isip usa ka simbahan, and hoping that we could really follow what the Bible says, because it's useless nga maglakaw ta as a church without following the head of the church. Di ba no? So dapat kitang tanan magkuan gyud ta, mag-focus ta kung asa ta gilid sa Ginoo ug unsay pamaagi sa Ginoo sa simbahan. So this morning, atong ipadayon mga igsoon ang churches in the New Testament. Wala ta nag-usab og mensahe kay church manig gihapon. And we are still in the church in Ephesus, last part. Katapusang bahin sa church in Ephesus sa atong topic, and this is number 8 na ni, ikawalo ka bahin. And we are going to talk about the last point of this series of the church in Ephesus. Sa di ba ta magsugod sa atong mga pointers, let's all stand. Mag-ampo ta mga igsoon. Most gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this morning. Thank you for giving us another year to enjoy your goodness. And I pray, dear God, that you will allow us, O Lord, to see the message in the church in Ephesus kung unsa ka kangilngig, Lord, sugod pa sa sinugdanan. And until nga karon na-experience namo ang imong kangilngig sa pagdumala sa imong simbahan. And we thank you, dear God, for that power that you allowed us to use through your words, O Lord, and through the power of the Holy Spirit that moves within us. And I thank you, dear God, for your guidance. I thank you for your strength, because without it, I doubt, Lord, kung naapa ko karon. So please allow us, O God, to enjoy your guidance and strength and wisdom, so that many years pagyod ang among ma-experience sa imong goodness. Thank you, dear God, once again, and please use me, empower me, O Lord, for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. Katapusan nga bahin aning atong pag-discuss sa the church in Ephesus. We are in letter D, and that is still part of the prayer, mga igsoon. That is the prayer of spiritual strength. I believe kitang tanan nanginahanglan gyud ta og spiritual strength, dili lang kay lawasnon nga strength, mga igsoon. Ang gitudlo ni John nga kinahanglan balance ang atoang panginabuhi isip Kristohanon. Naatay pagtagad sa espirituhanon, naa sa tay pagtagad sa lawasnon. Unya, ang Ginoo mo provide gyud na siya sa ato ang pamulsapod to make it a proper balance sa atong kinabuhi, because it is so difficult to publish God's power, to tell people how good our God is in providing our needs, but it cannot be seen in our physical life. Amen. Do you believe that God is a good provider? Can it be seen in your life? Makita ba kinabuhi sa mga Kristohanon?
Mabito na, daghan na mga churches karon mga igsoon, they teach about prosperity gospel. Prosperity gospel is automatic nga madato ka sa dihang mahimo kang anak sa Ginoo, madato ka. Wrong, igsoon. You need to serve the Lord. You need to follow His will. You need to allow God to move in your life and allowing Him to guide you and to teach you His ways. Kay daghan kayong factor sa Bible nga angeng i-learn sa mga Kristohanon. Regarding finances, way laing agianan kung dili giving. Dili receiving ang pag-asinso sa mga Kristohanon. Kung dili giving. Now, kung di na nimo i-learn, asa ka nagikan imong riches. Sa atong Sunday school, atong gisgutan ang, will a man rob God? Kung sa'y tubag sa mga tao, asa good taon may makapanulis sa Ginoo. Well, gitubag po na sa Bible, very straight mga kaigsunan, in tithes and offering. Diha nanulis ang mga iya sa Dios. Unya, tungod kay nanulis man ninyo ng Ginoo, you will be cursed with a curse. Lalimad ka sa kabugat na mga igsoon kung ato nang ibutang sa kinabuhi, unsa kabugat sa kinabuhi sa tao kung gitunglo ka og mga tunglo. Tunglo na daan, gitunglo pa jud ka anang tunglo ha. Sa ato pa, bisag unsaon nimo paningkamot, diha ra jud kataman. Bisag unsaon nimo og kanang kat-on, diha ra jud taman ang imong kinaadman. Bisag unsa pa kadako og kadaghan imong mga tropeyo sa kalibutan, but your life is still the same. There is no contentment, there is no joy. Wala gyud. Ang imo lang is malipay ka kadali, malingaw ka, pero after that, wa na. Mga igsoon. But if you are going to accept God's strength, if you are going to allow God to move in your life and use His strength as you serve Him, nindot ang kadaugan mga igsoon. And that is why part of Apostle Paul's prayer for the church in Ephesus is spiritual strength. Paul begins by expressing his humility and reverence before God. He kneels before the Father, recognizing His authority and sovereignty. Believe ta mga kaigsunan the sovereignty of God in our life. So kung mayong ka nga ang Ginoo mo is sovereign sa imong kinabuhi, unya di nimo sundon, bakakon ka. Dili man na isulti lang. Kung dili ikinabuhi, magyuna nato mga igsoon. And that is why in Ephesians chapter 3, verse number 14 to 15, ingon sa Bible, for this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named. Hello? Nindot jud kayo nga Ginoo mo'y muhatag og pangalan, oy. Mao kita careful kay ta mga igsoon unsa may ngalan sa ato ang maabot nga anak. No, mo na kami careful kay mi, naglibog na gud mi sa pagka-careful. Kay naay ngalan gyud kaning mga ngalan na aning mga meaning. Na nagipansabot mga kaigsuonan. So, imong anak gihinganlan nimo goddess. No, ang meaning goddess sa kanang sa unang panahon, luuya sa imong anak. Di ba? Nindot gyud na imo gyud na susihon mga igsoon kung unsay mga meaning ana ngalana. But here sa ato ang gibasa nga verse, in verse number 15, of whom the whole family in heaven and earth is named. Ang Ginoo gyud mo ay sovereign sa tanan. Malangit o mayuta mga igsoon. So, tulo ka butang atong isgutan ani nga message, and number 1 is ang iyang prayer to be strengthened in the inner man. Importante kayo ni. Strengthened in the inner man. Daghan mga tao concerned kayo sa ilang health, jogging, exercise, kaon og mga healthy foods, kaon og kanang mga protein, unsa pa na nga gikinahanglan mo dagko imo mga muscle, unya mo inom pa jud kag supplement, ingon na kay careful kay ka, nga matay gyapon no. Ang uban na sobraan. Di ba?
Ang Ginoo ra gyud nagkupot sa atong kinabuhi. Pero makita nato mga igsoon nga daghan kay naglaroy-laroy sa daan, bulingit kay istanan, matulog bisag asa, usahay way sanina, mukaon di as basurahan, hangtod karon buhi pa. Asa may justisya diha? Naa ba sa 100% sa pag-amping sa atong lawas, mao ang pagpataas sa kinabuhi? Taas kamot si Ginoo. Amen? Pero kung imo gyud ang tamas-tamasa ng hinimo sa Ginoo, mo na makakuan jud ka. Makaangkon jud ka mga kaigsunan og latigo sa Ginoo. Pero katong nagabuang magod, nabuang magud to sila. Di ba? Pirmi lang malipayon. Mo na gilang gihimong vitamins ang mga germs, bacteria. Mo na di matakdan, wa gyud nagpabaksin nga buang di asdan. Wa gyud na COVID nga buang. Nakabantay mo nga naigingon na ang kanang mga buang diri sa Lapu-Lapu nga naglakaw-lakaw hantod COVID mga kaigsunan na amna. Unya di ay mga wa na buang ay na. Pertinggi kuyawan gyud nagpabaksin gyud kay para dili matakdan og kanang COVID pero nanga-COVID. Awar gyud hadlukon lang ta mga kaigsunan o tanawan ang buang diha. Mas may pa ato tawag sunod-sunod sa buang no sige kaon buang ako pinagkaonon. Asam ni siya matug adto po ko matug para taas atong kinabuhi. Pero ang dili na mo makopya ang iyang kabuang. Di lang taanaw Haritas Bible mga igsoon. Importante nga ma-strengthen ta sa inner nato. Sultihan ta mo, it will lengthen our days. Kung nindot ang imong inner person, kung nindot ang imong kanang sa tawag kanang imong apil na maguna imong attitude, ang imong panimpla sa kinabuhi, naa gikan sa sulod. So this strengthening comes through the Holy Spirit's power working within them. It's not mere human effort, it's divine empowerment. Mao na gipasabot sa inner man. Sa ato pa kung lig-on ka inwardly, ang imong inner person, ang imong soul, ang imong spirit, mo'y lig-on mga kaigsunan. Lisod kaayo ka ma-discourage. Lisod kaayo ka maabot sa punto nga mayo na ka, di nagyog ko kaantos, gubat na ni. Layo ra kayo na mga igsoon. Kano mangutan ako, lig-on ba ta inwardly? O dali ra kay ta musangko sa kisame? Kisi-kisi dayon ta. Mo na ampo na ni Apostle Paul sa Ephesus mga igsoon, knowing that the church in Ephesus bombarded with persecutions as well. Mo na ningon si Apostle Paul kinanglan maglig-on gyud ni sila sa ilang espirituhanong kinabuhi. Again, knowing ang kanang inner strength mao na ang gahom o ang kusog sa balaang espiritu nga naglihok sa atong kinabuhi. In verse number 16, klaro kay gingon sa Bible, that He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. Ang mga dili luwas nagyod kaangkon ani. Mao na dili luwas mga kaigsunan, makatinding matag kanang medyo buutan, usahay malupig ni Kristohanon. No? Maulaw ta ba? Kay ang nimaymay na Kristohan, ang nimaymay sa Kristohanon, unbeliever. Labi na gyud nga tuwa sa korte, unya ang judge unbeliever, unya mga Kristohanon nag-away, nagpahusay mga igsoon sa unbeliever. Mao nang naagi na nakasab-an gyud. Di ba, pastor bang ka? Ikaw po pastor po ka. Ganon ni dool man mo nako? Di ba, naaman mo'y balang espiritu? Hala, paghusay mo dito. Nalipay ta nga na ay mga judge nga, ingon ana, ang ilahang pagtuo mga igsoon. Ni believe kung unsay gisulti sa Bible. You don't need to go to the judge in order to solve your problem. Amen? Talagsaon na ba yun ni lawyer nga luwas? Kaya nga naman, hastang Bible, ilamang lalison. Kaya mo, may ilang kinabuhi. Di man ka madatog, di ka makiglalis.
O lawyer, mo guna ilag, di ba? Kung klaro na kayong sayop, kaya pa ni, kaya pa. Tanawa. Unsa na pangitabo sa atong kuan karon? Atong kinabuhi ron sa Pilipinas. Di ba katawanan kay ta? We are moved by the lawyer. So kung asa tayo patuyok-tuyok sa mga lawyer, wag itay mahimo mga kaigsunan. Kay sila mo'y nakahibaw sa balaod. Pero diri sa simbahan, walay laing balaod magtuyok-tuyok diri, kundi balaod sa Dios, and that is why we need to feed ourselves with the Word of God so that we could experience the power of God in our inward man. Mga igsoon, sa atong espirituhanong kinabuhi. If Apostle Paul prayed this prayer for the Ephesus church in Ephesus, we should also pray sa kaninga prayer for our church. Amen? Kay daghan kayo, even in other churches, tanang churches, why exempted mga igsoon? Naagyoy mga tao nga gusto sila nga sila'y mas ibabaw kaysa uban. That is not the Spirit of God. That is not being moved by the power of the Holy Spirit. Kay according sa akong nasabtan sa Bible, mga igsoon, equal. We are all equal in the sight of God. Magtinabangay ta, kay usara atong gialagaran, usaray tumong sa atong kinabuhi isip mga Kristohanon, mamungara, magabig og kalag, mag-make og disciple, so asa may atong i-contest ana? Wala. Uni abisag usara ka bunga ang imong gidala, bring forth fruit, and that your fruit should remain. Panalangin na nakas Ginoo, perting grabiha nga panalangin. Asa may Kristohanon nga magkalisod sa iyang kinabuhi? Dapat wala. Kay ang Ginoo tinuod sa iyang promise. Amen? Miyon ka, wa man ko nang ngandoy og kwarta, pastor. O kanang peace of mind, kanang love towards other people. O dapat imo nang gipangayo sa Ginoo. Mo na problema, wala pay kwarta, sa puton pa. Asa naman ang panalangin ibutang? Di ba? Wala ginaangkon mga igsoon. So we need to have that strength. Ato ning ikuvet mga igsoon, I need that strength. I need it in my spiritual life. As I serve the Lord, I want to be strong inwardly. Number 2, prayer ni Apostle Paul, that Christ may dwell in their hearts. Unsa kanindot nga si Christ mo puyo gyud sa imong kasing-kasing. Well, we know that after we got saved, mga igsoon, nga gitagaan nata sa balang espiritu, and Jesus lives within us. But nisod siya, klaro ang kaluwasan, ug di na siya mubiya nato, pero ang gipasabot ani ni Apostle Paul, mga igsoon, ang Ginoo ba'y nagbuot sa imong kinabuhi. Kanindot naman lang kung sa dihang nidawat kas Ginoo, ang Ginoo na gyud nagbuot, o Ginoo na gyud mo'y natuman sa imong kinabuhi, sugod sa imong pagkaluwas. Karon manguntan ako, kisay luwas gani diri be? Isa ang kamot, luwas! I am saved! Alright. Sunod nga pangutana, si Kristo ba ang nasunod sa imong kinabuhi? Isa ang kamot kung si Kristo. Mao na gipasabot ni Apostle Paul. We are grieving the Holy Spirit within us. The Holy Spirit is the source of our power, but the problem is we grieve the Holy Spirit by living our life away from the will of God. Di mo siya gabuot. Kita'y gaplano sa atong kinabuhi. Kita'y nagbuot sa atong kinabuhi. Kita mo'y nagmandar sa mga kaubanan nato sa kinabuhi nato. Kita mga parents, di gyud kita dapat mo'y magmandar sa atong mga anak. Tabangan nato sila nga kamao sila mangutana sa Ginoo. Nga dapat kamao sila mo salig sa Ginoo. Kamao sila mo basa og magtultol mga kaigsunan unsay kabubuton sa Ginoo sa ilang kinabuhi. So each and every one of us should know how to ask the Lord's will for us. Dili kay unsa ta ka maayo ani kalibutan ay i-apply nato atong kinabuhi ani kalibutan mga igsoon uni ang Ginoo asa man imo ibutang. Na imo siya hangyoon nga bless our plan. Unsay tan-aw nimo sa Ginoo? Sulugoon.
Ha? Karon ito mo nga ang Ginoo is omniscient. Kay bawo siya tanan. O ano, di man ta mangutanan before ta mo decide. Di ba? How many times you made a decision in your life without asking the Lord? Unya, kapila ka napakyas and until now, what you ka naka-learn? So, kinanglan na agyod ato ginang i-make sure mga igsoon nga ang ni-dwell, ang gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi, maog yun nag-guide nato. Dili ta guided by human ideology, human wisdom, human intellect. Ilabay yun na ninyo. According to Apostle Paul, tai na, tai. Yan mo na ihampak ni mo sa imong anak. Tai mo na. Mo na imong ikwintas-kwintas, imong ihaplak diya sa imong bungbong. Hambugiro kay ka. Oh, tanaw ko na human, oh. Tai mo na. Okay, imutan na to. Literal na nga tai. Malipay ka ka. Ipahambog ka na nimo. How do you look at your kanang earthly achievement? O di ba, mabulawanon kayo? It makes a person proud. Tanaw na guna, kung ikaw, kuan kay ka kanang dako kay kag value anang mga educational attainment, mga igsoon, when you face people that has no educational background, mura na sila og basura sa imong pananaw. You are not treating them equally with those people nga taas kay kina-advance kinabuhi. Di ba? Di ra ba gyud na mo'y maghatag nimo kadaugan sa kinabuhi, mga igsoon? Ang Ginoo ra ba gyud? So Paul's desire is that Christ would dwell in their hearts through faith. This isn't about physical presence, but a deep, intimate relationship. Laom nga relasyon diha sa Dios. In Ephesians chapter 3, 17 to 18, ingos Bible that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height. Tanang area sa kinabuhi, tanang panghitabo, tanang sitwasyon, makasabot ka. Are you following? Oh, check up pa imong kinabuhi karon. Pag naa kay nakita medyo mga panghitabo nga lisod kay sabton, si kinsa ka ana panahon na? Ha? Si kinsa ka anang panahona sa dihang naay problema nga nasugatan. Mahimo mo gyud ang problema kung dili ka uyon sa mga panghitabo. Si kinsa ka? Can you understand what is happening? Mao man na ang gipasabot, the reason why Jesus dwells in our heart. Para ligunon ang atong espirituhanong kinabuhi, that we may understand what is going on. Pero grabe, kaluuran na po mga Kristohano nun. Di ba no? Muna, kinahanglan yun taan magtukaw yun taan espirituhano na to, mga kigsuran nga kinabuhi, diri sa pulong sa Ginoo. Unya, i-apply yun na nimo mga igsoon sa imong kinabuhi. So, unsa may pasabot ani, nga sa dihang gipuy-an nata sa balang espiritu, unsa may atong dapat i-expect sa atong kinabuhi. Gisgutan na diri Galatians 2:20, klaro kayo mga igsoon, Galatians 2:20, gisige na nitong kanta, memoryado na nato, wag yun na sabti. Kung sa Gingos Bible, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. You need to understand the verse. Mayroon ka, I have faith. Is it the faith of Jesus or your faith? Kana nga faith, dapat mo'y nagkinabuhi sa imong kinabuhi, mga igsoon, dili ang imong karaan nga pagtuo. Dapat sa dihang si Kristo ni puyo sa imong kinabuhi, ang imong kaugalingon, di nagyod magbuot.
ug siya nagyud ang nagbuot sa imong kinabuhi, imo na siyang gilansang uban sa Ginoo sa cross. I am crucified with Christ. Your flesh dili dapat magbuot, but Christ mo'y magbuot sa imong kinabuhi. Mo'y nanginabuhi sa imong kinabuhi. Klaro kay ang verse, no? Pero how many of you believe in this verse? How many of you apply this verse in your life? Di ba? Sayop ang atong pag-believe. Dili man ni-believe ta, pero wata nito man. Wata nito. Unsa man di mo pag-justify? Unsaon nimo pag-justify nga ni-believe ka sa Galatians 2:20 and yet it is not Christ who lives in you. Ngano man, ang sige nimong gidepinsaan ang imong kaugalingon. Ang sige nimong labanan ang imong kaugalingon. Sa imong pagpanginabuhi, basta di lang maipit ang imong self, okay lang. Pero sa diyang maipit na ang imong self, gubat mga igsoon ang may tabo. Is it Christ who lives in you? Sa earthly time ni Christ, kapila siya giipit mga igsoon. O siya gibuhat. Na? Pasagdi sila. Daliman ka sa tatong naglansang niya mga igsoon, iyang ginaamahan, sa iluwa sila. Sa ilang gibuhat. Kaya wa sila nasayod sa ilang gibuhat. Ang naglatigo, ang naglansang, mga igsoon, gipangayuan o pasaylo sa Dios ni Christ dito sa iyang amahan. Kita, if that Jesus who was nailed on the cross and was buried and rose again is the very Jesus who lives in our life, how come nga lahi man nga Jesus ang nigawas? Nga ato man gihapon na gipalabi ang atong kaugalingon kaysa uban. Kaya ang Jesus nga akong nahibaw-an mga igsoon nga mo'y nagpalit sa akong kinabuhi, iya man gipasulabi ang uban kaysa iyang kaugalingon. Now, tanaw na to kita. Kinsa atong gipasulabi sa atong kinabuhi. Di ba? Unya, garbuso kay ta sa atong mga nahimo sa simbahan. Huwag yun, nagpasigarbo si Kristo, no? Very humble. Muna si Apostle Paul, sa dihang nag-ampo siya mga igsoon, he humbled himself first. Because he knows the characteristic of the Lord. The strength nga gipaambit sa Ginoo nato, mga igsoon, para ma-enjoy nato ang kusog sa Ginoo is through humility. Kakundi ta makamao ana, kinsa man in tawe hambugiro nga magpalansang be. Ha? It takes humility to be nailed on the cross with the Lord. It takes humility that you will let somebody else to take control of your life. Amen? Mabita na sa simbahan, pilar magkabuok magpatambag sa pastor. Mga hambugiro ang mga membro. Kay bawo na sa ilang kinabuhi. Unya kung maigo sa mensahe, musamot kalain. Wag yung humility. Unya gusto nimo nga ang Ginoo mo'y mag-move sa imong kinabuhi, I'm sorry. Pakyas mga igsoon. Mao na ang prayer ni Apostle Paul that Christ may dwell in their hearts. Knowing nga ang church in Ephesus usa nga nakita sa Ginoo nga fault nila ilang nalimtan ang first love. Ni-fail sila sa first love, which is love of God. Ang gugma ngadto sa Dios. Napakya sila. So as Christ dwells in our hearts, ang atong ma-experience mga kaigsunan is love, grace, and power. O, mangutan ako. Naa ba si Christ nagdwell? Nakita ba ni nato sa itong kinabuhi, love, grace, and power?
With Christ, nothing is impossible. That's power. I can do all things through Christ which strengtheneth me. That's power. Alright? Grace. Na? Gracious ba ka adtong mga tao nga ingnon kas Ginoo, you help them? No? But mind you ha, dili tanang nanginahanglan angay tabangan. You need to be guided by the Holy Spirit. No? Kaya nanginahanglan na siya, kaya perting pusta dito sa buwangan. Unya, ikaw mo tabang niya, nga iya mananggi bugal-bugalan ng iyahang kuan, iyang naan niya. So, dili tanang nanginahanglan, ang ayan tabangan. What about that love? His love. His grace and His power. Mao gud nato may experience good. Naato ba na nakita sa atong kinabuhi? Makaron, kung si Christ mo'y nagpuyo sa imong kinabuhi, sunod, our faith grows deeper. And our lives become stable and fruitful. Naitabo mo na? Where is your fruit? Is your life stable? Kaya bisag unsa pa'y mubangga, mga igsoon, okay lang. Diba? Bisag unsa nga unos, baha, linog, okay lang. Muna stable. Diba? Pero kanang hanginon nagkagkadyot, magutbot na yun. Mura kag liwat sa imong atop. Hanginon laggamay. Nay gustong magawat sa atong atop. Liwat ka sa imong atop, gamay lang nga kasika sa kinabuhi. Na mura nag ang imong mura gyud og kanang atop nga namang wa na kauyon sa iyang nahimutangan. Og sa bata pa baka na mulugnot bitaw. Kay wa kauyon sa iyang nahimutangan. Piting liwata sa atop gyud. Amen. Oh, pero katong stable mga igsoon, ang bisa pag usa ka kusog sa hangin. Kumuha na hangin na mo madunggan pero wag gyud atop nagreklamo. I like it here. O dapat ingunan natang mga Kristohanon. Kinsa gyud di mo agi problema? Kinsa nga tao nga way problema? Abnormal mga igsoon. Kung may problema, abnormal ka. Naagi problema. But the good thing is, our faith grows deeper. Di ba? Walay nakita, pero perti ng lauma. Muna is substance of things, hope for the evidence of things not seen. That is faith. Walay nakita, pero lig-on kayo. Muna faith, mga igsoon. Ang atong kinabuhi, nahimo siyang lig-on, di yun mairog. I shall not be moved. Whatever problems iabot sa kinabuhi. Unsa pa'y makita nato kung si Kristo ang nagkinabuhi sa atong kinabuhi. When challenges come, we're anchored in God's love, standing firm. Ano, wagi panahon ang Kristohanon mawa sa simbahan. Kay dirita nakaangkla. We are anchored in the Lord. He is our lighthouse, mga igsoon. No? Salamat ta, lighthouse diri sa kilid. Effort, pasalamat ta sa nag-effort, mga igsoon. Samtang kamo nagpahulay, somebody is working. We thank for them. Buying their own food, buying their own materials. Wa man nag-provide. Ang simbahan ani wala nang hatag. Ingon ana ta diri, mga lagad gani ka, spend. Invest para sulit ang balik sa Ginoo, mga igsoon. Right heart, right motive, right action. Hallelujah. Glory to God. Mo na gipasabot na mga challenges sa kinabuhi, ayaw pagpatandog. Mao na sila naka-anchored, mga kaigsunan. Na mga barko sa dihang mo kuan na, sa dihang mo grabe na, nanay taliabot nga bagyo, ilan na nilang i-down ang ilahang anchor.
O ito ang mga barko, mga igsoon, nga ang ilahang na nakuptan dito sa ilawom, dili-ligon, mapalid yun. Ang barko mo, balhin sa mama. Yan ang barko nga naa sa mama, di na mabuhi. Kaya di mo na kalakaw, di mo na, kinahanglan naman na siya mulutaw. Mo na kita mga Kristohano, naaman tayo specific place. Kung asa ta dapat, kung ma-misplace ka as a Christian, wag gyud kay ayaw gyud. Mura kag barko na as mama, wag gyud, way kapuslanan. Amen? Mura kag sakyanan pang kanang yuta, tuwa kas dagat, nag-exchange. Mo ni tabos bantayan sa una. Ang mga sakyanan nga pangdalan, no, pangyuta, tuwas dagat. Uni ang mga barko na asdan, nag-exchange. Wag yun, di yun mapuslan. Bisag unsa pa kanindot ka sakyanan mga igsoon, Lamborghini in the sea. Mapuslan ba na? Ha? Nindot kayo mo sakyanan pero tuwas dagat. Wag na, di magamit mga igsoon. Mo na Kristohanon. We are special. Special. Na peculiar people as what stated according sa mga Kristohanon. Kaliwat sa mga Hudiyo. Blessed with a faithful Abraham. Indutay. Unya, na misplace. Wala sa saktong lugar. Sa ugon nimo pagkapuslan. Mo na nga wala ka nagligon. Nga naman, wala ka sa lugar dapat naa ka. Let Christ dwell in you and let Christ lives within you. Follow Him. Lastly, mga igsoon. Lastly, a prayer ni Apostle Paul, to know the love of Christ. To know the love of Christ. Paul prays that the Ephesians would comprehend the vast dimension of Christ's love. It's not something easily grasped. It's beyond measure. May ka mga igsoon, kanang it's beyond measure. Giilad naman ka, makaigugma gyapon ka. It's beyond measure. O, trivia. Kinsa to nga lalaki nga sigihag biya sa iyang asawa kay moadto gyud didto sa iyang karaan trabaho pero iya gyapong gi-purchase. Ha? Kinsa tong bayhana nga perting gihag o? Ha? O namoy premyo niya, libre pa niya to. Grabing gugmaha mga igsoon. Iyan ang gikuha dito sa lugar nga dili makaayo sa babae, gikuha niya, gihimo niya ang asawa, pagkahuman, nibalik. Sa mga klasiha, bayhana? Iyan ang gikuha na sa niya, balik, ang gugma, nagpabilin, the same, mga kaigsunan, gikuha niya, balik, giuli sa ilaha, pagkahuman, nibalik na po dito sa kalibutan. O, kung ikaw to, ha? Saan to nimo? Ipatulpo ta ka. Wala eh. Ang uban ninyo, wala, gisanggot na ninyong liog. Diba? Wala eh. Dili na. Hunong na. But the love of Christ, do you understand unsa ka lapad ang scope sa gugma sa Ginoo? Nakasabot ka sa gugma sa Ginoo kung giunsa niya pagsabot ang mga tao sa kalibutan? Created by God but not worshiping God? Talking about Jesus every December but not worshiping the real Jesus? And many Christians are also celebrating with them. Linuwas ha? Linuwas na! Pero gaapil-apil ang celebration nga para sa Sun God. Mga igsoon, amot lang, ako, siko pangutanan ninyo.
Nanimaho na mga igsoon, nanimaho na ang bear. Mo man ay manggawas gyud, magbaha inig ka. Basta mga bear na ang mga month. Ang bear, labi na yung October. Magbaha ang bear. Di ba? Nagbasol ba mo nga why Christmas sa Kristohanon? O mayon day mo nga ikaw naman anak pastor. Kadagha simbahan na namagi Christmas tree sa ilang simbahan. Ikaw naman anak, butbuot man ka. May tagay kong verse mga igsoon nga nag-Christmas ang Kristohanon. Usbon day nato dayon karong Disyembre. Ako pa'y pasiugda. Ako goitig decorate na Christmas tree sa mua sa una. Ganahan kay kuana mag-decorate. Ako ana sa una. Ako na naibalik na yon. Kinanindutan na Christmas tree, butan na to diri. Pero tagay kong bersikulo nga i-prove nga mag-Christmas ta. Grabe ang gugmas Ginoo mga igsoon, pero atong gihapak dito sa lain nga klase nga gugma. The love that saves the lost. Atong gibutang diha, give love on Christmas Day. Sa klaseng gugma ha. Ipanghatag ang Christmas Day. Di ba? Sayop mga igsoon. You should know the love of Christ. Mo nagingon ni Apostle Paul diri, dili man ni siya material nga klase nga gugma. Mo na, this is something difficult to understand because it is beyond measure. The love of God. When Ephesians 3:19-21. Ephesians 3:19-21. Sige ngos Bible. And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. In verse number 20, now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Unsa man nga power? It is the love of God, mga igsoon, that breaks everything. Every hindrances, gipangguba na si Ginoo, mga igsoon, ug ang gugma si Ginoo na paambit niya sa mga tao nga nakig-away niya. Mo man ay identification nato before ta naluwas kontra nato ang Ginoo. Mo na before sa atong salvation, wag itay gugma aning Biblia mga igsoon. Wag itay gugma aning Biblia. Wag itay kanang heart nga musunod kung unsay gisuwat sa Bible. Karon na lang na. Karon. Ganituman na ta. Now, if I'm going to ask you this morning, do you really love the Lord who loves you first? Do you really love the Lord who loves you first? O karon, duha naman ni ka-ordinances ang gihatag sa Ginoo sa church. Baptism o Lord's Supper. Are you excited? Nga na'y mabaptize sa simbahan? If you do, did you make a disciple? O karon, excited ba ka to remember His death, burial, and resurrection through the Lord's Supper? Where are you last Wednesday? We are not doing it once a month. We are remembering the death, burial, and resurrection of the Lord through Lord's Supper. It is part of the ordinance. Where are you? If you truly understand God's love, through the ordinances nga gihatag sa Ginoo sa church is to remember the vast of His love. The vast dimension of God's love.
unsa kalapad, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Grabe mga igsoon. Kita na kay bawta pero wa nato gyud nasabtan. Kaya nga naman, baliwa naman na nato. Di ba? Baliwa na nato. Mao na nga bisag unsaon pa nato ingon mga igsoon nga kasabot ko gugmas Ginoo. No? He is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Kung sa may mong problema, nganong di man mo matuloy-tuloy ang pagsunod sa Ginoo. Di ba, nisangit ka ng verse? Wala ka nituo that God is able. Wala ka nituo nga ang iyahang kayang buhaton is abundant mga kaigsunan and above what you can think. Kita daghan kita planos sa itong kinabuhi, mga nindot kay istanan nga mga planos kinabuhi. Our God is able to do more than that. More than that! But do we believe? Are you in His Word? Are you in His church? Are you in His, even in the ordinances? Or maybe, wala ka kaybaw nga nag-Lord's Supper Day pag Wednesday. Ingnan na lang mo ako kaybaw ang pastor. Wow, wala mo kaybaw. Ignorance excuses no one. Kay bisan pag walay Lord's Supper, dapat naa ka. No? Kay nindot biya kayo atong mga topic every Wednesday. So, upon experiencing the love of God sa atong kinabuhi, tanawag unsay gisulti sa verse 21. Unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, without end. Amen. Unto Him be glory in the church. How can we give glory in the church if we are not experiencing Christ's love? Ang atong kasing-kasing puro hatred, jealousy, envy, fruit of the flesh. Di ta gusto nga maapsan, di ta gusto malabuan, mga kaigsunan sa Kristohanong kinabuhi. Sometimes, paunahon nimo imong brother. Sige, brad, brad. Unya, pray for us. Di ba? Ingon ana ni Christian life, helping each other. Pero kanang, you are grabbing those who are first, trying to destroy their lives. That's jealousy. That is not Christ's love. Amen? And how can God be pleased and be praised in our midst kung naay jealousy between us? Kung naay envy between us? That is the killer of God's love in you. Mo na kung naay kay mabati mga kaigsunan nga nasuya magko isumbong din as Ginoo ay naghuwat nga nay makakita lain ana mga suyaon ka isumbong as Ginoo, Lord suyaon lagi kay ko Lord, luwas ko Lord. Di man nimo ibatasan nga imong gibutang sa akong kinabuhi sa mga luwas. Nganong suyaon magkay ko ng mga nag-achieve sa kinabuhi. Ayaw gyud igsoon, ay gyud labani na imong kaugalingon gyud. Dapat si Kristo gyud may imuhang pangitaon sa imong kinabuhi. Ang iyang gugma mga kaigsuonan. Lapad kay panabot. Lig-on kaayo og pagsagubang sa mga sitwasyon sa kinabuhi. Mao na nga kaning ampo ni Apostle Paul sa church in Ephesus, mga igsoon, knowing nga kaning mga churches nga gisgutan diri, including man ang Ephesus sa 7 churches, picture yun na sa klase-klase nga mga simbahan even until today. Mga igsoon, mao na kita, ayaw na nagyog lilihay. Kung ikaw na ang ipasabot sa Ginoo nga nakay envy sa imong kasing-kasing, nakay hatred, na dili ka at peace with everybody in the body of Christ, kung ikaw na mga kaigsuonan,
isumbong na sa Ginoo mismo ang imong kaugalingon. No? Ay na mo pangumpisal sa pari, kay wa na siya labot na to. Basig mo balik ka ba niya, mangumpisal tas pari, uy, kay mauwaw ng pastor. Di makaangay mo kumpisal sa pastor? Adto maga mo kumpisal ni Kristo? Kay siya man mo pasaylo nimo, bisay mo sala karon ug sa before. He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Adto ka kumpisal niya, kung kumpisal man gyud na imo tawag ana. Amen. Confess, isugid sa Dios. Ang tawag na sa Katoliko, kumpisal man. Pero di man na tinuod, God. Arita sa Ginoo, mangayo og pasaylo. Unya, katuna ang pulong sa Ginoo seriously. Kaniya to Sunday School, mga kaigsunan, daghan kay kag makutlo diha. Pero kung dili mo, willing magkat-on, mura kag teacher nga mas kamao pa sa kanang kuan sa magtutudlo diri sa simbahan. Di ba? Even lawyers, doctors, teachers by profession nanginahanglan gyud kag pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Ayaw jud pagkamayng laki mga igsoon. Amen. Unya kinahanglan tarunga gyud ninyo ang kanang inyuhang pagtudlo, tarunga gyud na ninyo, tun-i gyud na ninyo, ibutag gyud na, ikinasing-kasing gyud na inyo pagtudlo gyud, kay manubag gyud mo sa Ginoo anang mga nanunga. Nanunga na sila kay gusto sila magkat-on. Amen? Unya, kung naatay sa school diri, ayaw mo sig pundo-pundo dito sa gawas, sige na magtabi dito. Diba? Kaya ang Ginoo mo, grado gyud na ninyo. Alabi na sa main service. Di ba? Pulong ni Ginoo tanan. Wa man tay gisgutan diri nga pulong ni Satanas. Pulong ni Ginoo tanan. Walay iyas tao ani. Okay? So pasalamat tas Ginoo kani church in Ephesus mga igsoon, mo-proceed na ta sa next church sunod Domingo. Nalipay ba mo sa inyong nakatunan? No? Tinuod ba na ang atong kuan nga naa gyud gugmas Ginoo sa atong kinabuhi? Dako kay question. So isettle na diri. Na before ta mag-enjoy mga kaigsunan sa atong mga gipandala nga mga lamian kayong pagkaon, kung dili nimo masettle imong kinabuhi o kasing-kasing diha sa Dios mga igsoon ay kaon. Yun, ako may nagdapos dor, wa kay angay mo kaon na bisag ikaw pay gida. Kay gidala nimo para sa pag-celebrar sa atong anniversary as a church. Amen. Are you listening? So seryoso ang atong pagkakristohanon kay giduphan tas Ginoo, gipakamatyan tas Ginoo, dapat seryoso pud ni atong pagbuhat diri sa simbahan. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, we thank you Lord for this moment nga imo mi nga gitagaan og higayon nga makig-istorya nimo Lord sa altar. And thank you so much for rebuking our mistakes. Thank you so much, O God, for giving us the Holy Spirit nga maog mao'y nagbadlong from within. O mao'y naghatag, Lord, o igo kasalabutan sa mga pulong nga among nabasa sa imong Biblia. And I pray, dear God, na whatever lessons your people, O God, receive this morning through the message, help them, O God, that as they come, they will come with a pure heart, asking forgiveness or thanking you. I don't know what they need, oh God, but please help them to come to fellowship with you in the altar this morning. This is for your glory, oh God. In Jesus' name.